Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ng biktimang si Nicole. Pero bukod sa kanya, napag-alamang may dalawa pang biktima ng ligaw na bala sa kanilang lugar sa Caloocan. Live mula pa rin sa Caloocan City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, muli ngang nalumo at nalungkot muli ang pamilya nitong pamilya Elia nang mabalitaan ng announcement ng PNP na hindi nga nagtugma ang baril doon sa balang nakuha sa katawan ni Nicole. At ngayon ay nakikiusap sila sa PNP, Jessica, at sa publiko, sa kanilang mga kapitbahay na tulungan sila sa pagresolba sa kasong ito para hindi na rin ito mangyari sa iba pa. Kanina naman, Jessica, pasado alas 7 ng gabi ay naging emosyonal ang mga kaanak nang dumating ang pasado alas 7 ng gabi ang bangkay ni Stephanie Nicole sa kanilang tahanan dito sa Caloocan City. At gaya nga ng inaasahan ay natulala at talagang bumuhos ang emosyon ng mga kaanak nila. At nakiramay naman sa kanila, Jessica, ang ilang matataas na opisyal kagaya ni Vice President Jejo Marbinay. At ngayong gabi rin dumating ang ilang opisyal mula sa NCRPO sa pangunguna ni General Espina at mga taga-SOCO upang pangunahan ng isang reenactment para pag-aralan kung paano talaga at saan nanggaling ang balang pumatay sa buhay ni Stephanie Nicole. Pero bago niyan, Jessica, ay sinariwa ng kanyang mga kaanak ang mga magagandang alaalang iniwan ni Nicole ang siya'y nabubuhay pa. Masayahin at mapagmahal na bata, ganyan inilarawan ng kanyang pamilya si Stephanie Nicole Elia. Ang mga larawang ito na kinuna noong bisperas ng bagong taon ang siyang huling sulyap sa kanyang matatamis na ngiti. Pink ang paboritong kulay ni Nicole na siyang kulay ng suot niyang sando sa litratong ito. Bago mag-medianoche ang pamilya Elia, muli siyang nagpalit ng isa pang pink na pang-itaas at floral shorts. Sa larawang ito, kasama pa niya ang kanyang mga pinsan na masayang nagtalunan sa pagsalubong sa taong 2013. Ilang saglit bago siya tamaan ng ligaw na bala na kanyang ikinakomatos at kalaunay ikinasawi. Walang salitang makakalarawan ngayon sa pangungulila ng ina ni Nicole na si Elaine. Ang mga laruan, medalya at uniformeng ito na lang ang nagsisilbing alaala ng kanilang munting anghel. Nananawagan po ako kung sino man po yung papatok ng baril, sumuko na agad. Nagmamakaawa ako. Sana mamaya o bukas, sumuko ka na para matahimik ng anak ko. Sa eskinitang ito tinamaan ng ligaw na bala si Nicole. Kwento ng kanyang ama, bago magpalitang taon, itinago pa niya si Nicole sa kanyang likuran para hindi raw tamaan ng mga pailaw. Hindi niya inaasahang isang bala pala ang tatapos sa buhay ng kanyang anak. Sana hindi mawala ng saysay. Sa susunod na taon, wala nang kagaya ng Nicole na isang batang mawawala nila bigla. Tanging ang sulat na ito ang nagbibigay ng lakas kay Jay. Dito, isinulat ni Nicole kung gaano niya kamahal ang kanyang ama at humihingi pa ng paumanhin. Kinakaya namin kahit na talagang masakit. Kahit saan ako tumingin, si Nicole yun, nakikita ko talaga sa bahay namin. Lahat ng pinipestuhan nyo, nakikita ko pa rin. Sana ikaw, Apo, ang maging daan upang sa mga nangyari sa iyo, tunay na maganap ang ikaaayos ng ating bansa. Yung mga nagpapaputok ng ganyan, sana ikaw ang maging daan upang maibasan na yan. Maraming salamat, Apo. Mahal na mahal kita. Bumuhos ang pakikiramay at pagmamahal para kay Nicole mula sa mga guro at kaklase niya sa Tala Elementary School. Nasayang ang isang buhay. Nasayang ang pangarap ng isang pamilya. Kaya sana itigil na at sana ang ating pamahalaan ay lalo pang igtingan ang laban para sa mga nagpapaputok ng mga baril tuwing may okasyon. Kagabi, na-autopsy na ang labi ni Nicole at lumabas na mula sa kalibre 45 na baril ang balang tumama sa bata. Sa 12 slugs na na-recover sa barangay 185 sa Caloocan, 10 ang galing sa kalibre 45. Kung caliber 45 man ang slug na nakuha sa bangkay ni Nicole, ay napakahalaga po yan kung ang resulta ng ballistics examination ay lalabas na iisang baril ang pinanggalingan nung nakuha kay Nicole at yung mga na-turn over sa amin na mga slugs.
Ayon sa mga otoridad, sa San Lorenzo Ruiz Street nakatayo si Nicole nang tamaan ng bala. Bukod kay Nicole, tinamaan naman sa paang isang Edward sa Miramonte Park East. Sugatan din si Teresita Cerilla sa Dahlia Street. 3 bahay din ang tinamaan ng stray bullet, 2 sa Camia Street at 1 sa katabing kalye. Tingin naman ng isang forensic expert, hindi na raw kailangang lumayo pa ng mga otoridad para hanapin ang pinanggalingan ng balang tumama kay Nicole. The shooter must have been from behind her. Hindi yata ito yung tipong nagpaputok sa taas pagkatapos ay bumaba. Sa Barangay 185 natunto ng GMA News si Juan Agus, isang reservist ng Philippine Army at dating intelligence agent daw ng Presidential Security Group. Kwento ng ilang magkakapit-bahay, siya raw ang nagpaputok ng baril noong pagsalubong ng bagong taon. Pero sabi ni Agus, ipinahiram daw niya ang kanyang kalibre 45 baril sa mga kaibigan na kainuman. Masakit din sa akin kasi alam ko hindi ako gumamit ng baril. Kailanman hindi ako nagpaputok dito. Wala akong na-record na nagpaputok dito. Tapos ako pa napagbintangan. Totally, aminin ko sa akin yung gamit. Na nagkamali lang siguro ako, napairam ko yung gamit dun sa taong hindi naman responsable yung mawak. Bakit niya po? Jessica, dahil nga sa development na yan ay pakiramdam ng mga kaanak nitong si Nicole ay tila back to zero na naman sila sa investigasyon na ito at paniwala ng ilang kaanak o ito yung mga tsuhin nitong Nicole ay naniniwala sila na taga rito lang yung suspect, yung talagang salarin at pumaril sa kanilang pamangkin. At kanina nga, Jessica, nakita natin yung ina nitong si Nicole na si Eileen ay hindi talaga makausap, talagang tulala lang siya habang yung kanyang ama ay kasama raw ang isang pastor at kinakausap sa mga oras na ito. Jessica? Wala bang lumalapit, JP, sa pamilya Elia na nagsasabi na may alam silang iba pang nagpaputok dyan sa lugar na yan? Kasi sa video na nakikita ko, dikit-dikit yung mga bahay madaling magkakaalaman dyan, di ba? Jessica, tinanong natin yung lolo ni itong si Nicole kung meron bang mga bumubulong at nagsusumbong sa kanila ng kanilang mga impormasyong nalalaman. Wala pa raw conclusive o napaka-specific na pagsusumbong na lumapit sa kanila. Bagaman itong mga lumapit na ilang taong to ay agad nilang ni-refer sa pulis. Kaya sa pulis sila talaga umaasa, Jessica, sa information at update. Katunayan, nagtatanong nga din sila ng update sa atin sa media dahil hindi nga talaga sila makapag-isip ng maayos dahil ang focus sila ay hindi sila makapag-focus, Jessica. In fact, talagang tuliro sila kung i-describe mo yung kanilang emotions at feelings kanina. Interesado rin akong malaman kung ito bang barangay, yung barangay malaria ba ang tawag dyan? Ano ang ginagawa ng barangay captain at yung kanyang mga tanod para makatulong dito sa investigasyon? Jessica, sabi ni General Espina, kasama sila sa magiging investigasyon. Sa bawat process sila ay tinatanong. Sila ay in fact may mga statements na nakuha sa mga barangay officials dito dahil nga mas nakikilala nga ng mga barangay officials ang bawat residenteng nakatira dito. Yung profile ng mga residente, sino ang mga kilalang naglalabas ng baril, sino ang kilalang mga nagyayabang. Ika nga tuwing may ganyang okasyon, yan daw ay bahagi ng investigasyon, Jessica, na hindi raw iiwanan ng PNP. Okay, at maganda ring matignan siguro yung kung merong master list o database yung PNP ng mga lisensyadong baril, no? Pwede nilang makita yung mga addresses nitong mga registered firearms owners na ito kung meron bang dyan sa area na yan ng Caloocan. Medyo nakakapag-zero in nga tayo kung saang lugar nangyari yan I suppose hindi mahirap matukoy kung sino yung mga gun owners dyan sa lugar na yan. Tama, Jessica. In fact, kagaya nga na nabanggit natin kasamang si Ivan Mayrina ay tila sa ginagawang investigasyon ngayon ng PNP, tila lumiliit na raw yung mundo ng mga sinasabing suspect dahil nga doon sa pag-trace ng distance, ng feasibility, ng layo, ng kung saan binaril itong natamaan ng baril itong si Nicole, ay tila meron ng direksyon ang investigasyon ng PNP. Hopefully, totoo ang kanilang mga nabanggit at talagang merong accuracy ang kanilang mga nabanggit sa atin. Maraming salamat, JP Soriano.